sabi ni VP Sara, isantabi muna natin yung awa, yung galit, yung tira nyo sa akin, trabaho muna. Sa tingin nyo po ba, si VP Sara lang yung isang leader na tamang nagsisilbi sa bayan compare dito kay Marcos Jr. po? Sa administrasyon nga doon, walay yan. Yung tinatawag nating walay. At ito ay nag-expose lamang ng DNA ng mga Marcos and Romualdez family. Alam nyo, sa programa ko sa Katipunan Channel, naglabas ako ng video kung saan ang aking isang mentor, si Jose Diokno, senador siya noon, ay in-interview ni Ted Koppel ng Associated Broadcasting Corporation ng Amerika sa kanyang programang Nightline. At ang sinabi ni Diokno tungkol kay Ferdinand Marcos Sr. is that he is only interested once he gets the power to perpetuate himself in power. Nothing else. And this is reflective now sa kanyang anak, no? So dito sa respetong ito, the fruit did not fall very far from the tree. Because if there is anything now, if you would want me to describe the Marcos Jr., no, yan ang embodying principle sa administrasyong ito. Gagawin at gagawin nila lahat para hindi sila matanggal sa poder. Wala silang ibang priority. Kalimutan na natin tayo, wala tayo sa kanilang focus. Wala tayo sa kanilang sight. No? Out of sight, out of mind. Yan ang sinasabi ng mga psychologists. No? Wala tayo sa kanilang paningin. Bakit? Dahil sa pakikipag-ugnayan nila sa Amerika, nanggaling mismo sa labi ng isang sekretary niya, si Larry Gadon. Salimpusa lang yan si Larry Gadon, pero may sinabi siya na na-pick up ko na si Marcos daw ay pinangakuan ng Amerika na hindi matatanggal siya sa kanyang pwesto provided siya ay magpapakatuta sa loob ng kanyang administrasyon. In other words, yan lang ang importante sa kanya ngayon. Wala nang iba. At yan ay nagbabadya ng maraming bagay. Unang-una, hindi siya may control ng sitwasyon ngayon. Ang immediately connection ng Amerikano sa kanya ay si Martin Romualdez na nagdidiktador ngayon sa ating Kamara at ang kanyang asawa na pag siya ay nagiging unstable or unmanageable, ay siya pang nagsisilbi ng kung anumang sinisighot niya para siya ay magkaroon ng upper. Ang hindi nakikita ng karamihan ay totoo ang sinabi ni former President Duterte that we have a weak leader. Pero yung weakness na yun nakikita natin ngayon hindi lamang sa political will. Ang weakness na yun nakikita natin sa buong katauhan ni Bongbong Marcos. He is not only weak politically, willfully, he is also weak spiritually and may even be weak physically. Mayroong tumawag sa akin kahapon. Sinabi niya, Maestro, nakita mo ba si Bongbong nung nagsisinungaling tungkol doon sa walang armadong pumasok doon sa KOJC compound? Oo nga, sabi ko eh. Aba, kabaha-bahala na namamaga ang kanyang muka. No? At every now and then, lalo na pag siya ay nag-i-stammer in the midst of an interview,
And I have, I think, 5 files already sa aking archive kung saan siya hindi niya masabi kung ano yung gusto niya sabihin. At those times, namamaga lagi ang kanyang muka. Kayong mga doktor out there, alam ninyo na ang edema ay simptomas ng renal failure. At ang renal failure causes a dysfunction of the cardiac system. May tinatago sa ating sakit itong mamang ito at ang kanyang gamot ay yung kanyang sinisinghot. Nabasa ko ang isang sinulat ni Jose Alejandrino. Meron daw siyang pangitain na ang lahat ng ito ay matatapos sa taong ito. Of course, that is a fearless forecast. Pero ako, pinag-isipan ko mabuti yun. Alam nyo, mayroong tinatawag na Hebrew numerology. Yung sinabi ni Inday Sara kagabi is Chinese numerology. No? Na yung 39 ay hindi hindi maganda kaya ginawa niyang 40. Pero sa Hebrew numerology, ang 2024, 2 plus 2 plus 4 is 8. Para sa akin, it is our Good Friday. It is a year of suffering. It is a year of testing by the Lord. It is a year of tribulation. Just as the Son of God faced tribulation. That's correct. Pero, ang year 2025, 2 plus 2 plus 5 in the Hebrew numerology is 9. And 9 is the year of God the Father. It is the year of redemption. It is the year of salvation. It is the year of the victory of the people of God. Kaya sabi ko ba, to si Jose Alejandrino, mukhang may pangitain niyang mga that I can take seriously. And I am looking forward to that. I am praying for that. September na, Lord. Wala silang nakita sa Imbornal, kundi si Jose Marichan lumabas sa Imbornal. Oo nga, Kaado. Dahil September na, Pasko na, lalabas na naman ang mga Christmas carol. Hindi nila nakita si Kibuloy. Si Jose Marichan ang lumabas sa Imbornal. Oo nga. Tawa ako ng tawa. But really, the birth of the Lord is forthcoming. And the birth of the Savior is forthcoming. And after the birth of the Savior comes the victory Correct. that God Father shares to all its believers. Kaya dapat maniwala tayo dyan, humawak tayo dyan. Yes. If we are men and women of faith, nang ito, tribulation na ito, will end 2024 because our victory will come in 2025. Correct. Everything really makes sense sa Kaado, no? Kasi ganito talaga eh. Like everything, like what I said earlier, it's really biblical. What we are experiencing right now, KOJC, as back in the early Christians, remember how they are persecuted. But in the end of the day, nakita naman natin kung paano naging matagumpay ito. Just like for example, how the Rome persecuted the Christians before. But instead of decreasing, they increase. They spread like wildfire. Same thing that is happening now. Dumadami tayo, parami ng parami ang mga tao na nililiwanagan. It spreads like wildfire. Though we are just the instrument, KOJC was just the instrument. Siya yung ginamit na instrumento para imulat pa ang taong bayan sa totoong paglilingkod, hindi lamang sa Diyos, bagkos ang totoong paglilingkod bilang isang Pilipino. Everything really makes sense sa inyong binabanggit, Kaado, no? Alam nyo, isa pang umukaw sa aking kaisipan kagabi.
ay yung sinabi ni Inday, Sara, na wala pa siya rin sa level to love your enemy. Alam nyo, hindi ako sigurado kung marami nakakaintindi nung sinabi niyang rebel. Kasi alam niyo, there are 4 levels of morality in our faith. Ang unang-unang level, yung pinakamababa. Yan ang level ng eye for an eye, tooth for a tooth. Yan ang level na ibinibigay sa atin ngayon ng administrasyong ito. Yan ang level na ini-enforce ni General Torre sa Davao City ngayon. At ang pananakot sa taong bayan, pagyurak ng mga karapatan, yan ang level. Tooth for a tooth, an eye for an eye. Ha? Ang tawag dyan, ha? Ha? Yan ang level ng, may tawag dyan eh, yung level ng leon. Ha? Ang pangalawang level, sa historya ng moralidad, ay yung silver rule. Yung ina-adapt ng mga doktor, thou shall not harm. Yan ang level. At nung parating na ang Panginoon, maraming reliyon, including Buddhism, ang nag-obserba ng pangatlong level, the golden rule. Do unto others as you would have others do unto you. In other words, kung ang silver rule ay thou shall not harm, ang golden rule is thou shall do good. Yes, Kado. Pero,